Hebrew chapter 12, verse 1, 2. Atong basahan atong mga Biblia sa Hebreo 12, 1 hangtod sa 2. Hebreo 12, 1 hangtod sa 2. Therefore, Usa kay inibuhat na kita ni inihangos kundog sa mga saksi, isalingkway ta ang tanan nga nakababag kanato, o magsala ang paghamit kanato pag-ayo. Dagalan ta, nakakilalanan ang lumra ang atong gisalungan. Itudong na ang atong mga mata nato ang Jesus, kamoy gisaltingan sa atong pagtuo o pinili. Wala siya posibong bisan pa sa iyang pag-ato sa cross, o wala siya isapayan ang kaulam sa pagpakamatay dito sa cross tungkol sa kalipay ay matawag niya. O naglingkod siya sa tuo sa trono sa Diyos. Amen. Amen. Will be changed by what we see and what we hear. Kita mga usap kayo pinaagi sa atong mga makita o madungo. Therefore, I want you to be careful about what you see and hear and leaders. Busa, kinahanglan kitang mag-ambing sa atong mga makita, madungo o mabasa. So when you read and meditate on the Bible day and night, yourself prostrate will be transformed into the God's characters. Kung ikaw magbasa o mamalandong sa Biblia adlaw o gabi, ang imahe sa imong kaugalingon mausog ngadto sa kinaiya sa Ginoo. And the most important thing is the memorized verse will change your character very powerfully. Ug ang pinaka-importante gayud ang pagmemorya sa mga bersikulo o mausog gayud ang imong kinabuhi. If you want to change your life or your habit, you must memorize verse more perfectly. Kung ganahan ka nga mausab ang imong kinaiya o ang imong mga binuhatan, kinahanglan kay kang magmemorya sa mga bersikulo. And then you will be transformed into the character of God Almighty. O mausab yun ka kasama sa karakter o kinaiya sa Ginoo. Because the word is God Almighty. Kaya ang pulong mao gayud ang Dios. When you memorize verse, your character, your brain, your mind, your heart will be changed very powerfully. Kaya kung ikaw magmemorya sa mga bersikulo, imong hunahuna, imong kasing-kasing mausog kayo. Therefore, today I would like to share the message. Let us look at Jesus crucified. Busa, karon ganahan ako ipaambit kaninyo ang mensahe may tungod sa atong tan-awon o atong itutok atong mga mata ni Jesus kagilansang dito sa cross. Number one, when we look at and think of Jesus Christ, our heart changes. Kung kita maglantaw atong itutok atong mga hunahuna diha ni Jesus, ang atong mga kasing-kasing mausab kayo. If we fix our eyes and thoughts on the news of the world, our heart will be filled with fear, anxiety, worry, and sufferings. Kung atong itutok ang atong mga mata o hunahuna sa mga balita ani kalibutana, ang atong mga kasing-kasing mapuno og kahadlok, kabalaka o pag-antos. Doing this is important, but most important thing is the praise of the Holy Spirit and God Almighty. Ang kalibutan nga mga butang na gihapon ni siya importansya, pero mas importante gayon ang tingog sa atong mga Dios. That's why Bible says to not fix your eyes, your mind, your ears to the news of the wilderness. Mao nang miingon ang Biblia nga ayaw itutok ang inyong mga mata, ang inyong mga lahuna sa mga balita aning kalibutana. The Bible says in Philippians chapter 4, 6 to 7. Diri sa Filipos 4:6 hangtod sa 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with Ayaw ko mong kabalaka sa bisan usa sa dili pangayo sa Dios ang inyong ikinahanglan ug sa pasalamat sa tanan inyong pag-ako. Ug ang balita sa Dios nga dili matungkad sa tawo, manalipod sa inyong
pagtuo sa Dios mao kay makausog sa atong mga huna o sa atong mga pinulungan. When you watching the news and the video and the TV, you can speak very much worldly matters. Kung kita magsige taglantaw sa mga pangkalibutan nga mga video, mga salida, ang atong mga gabil mao usab ang gawas nini. But if you hear the word of God, message and the Bible continually, you can speak more and more with the very word of God. Apan kung atong itutok ang atong mga mata sa pulong sa Ginoo, ang atong mga gabil mao usab ang mga pinulungan. So if we fix our eyes and mind on the cross of Jesus Christ and the grace of the salvation, our heart will be free. Kung atong itutok ang atong mga mata o hunahuna sa cross ni Ginoong Hesus o sa grasya sa kaluwasan, mahimong gawas nun ang atong kasing-kasing. Bible says in Romans chapter 8 verse 1-2. Diri sa Roma 8:1-2. Therefore there is Kung now diinin, no karong dili na upat sa silog ang hiusa kang Kristo Jesus. Kaya padayon sa Espiritu nga naghatag o kinabuhi diya sa pagkahiusa kang Kristo Jesus, nagluwas ka nako, gikan sa balaod sa sala o sa kamatayon. Many people have a trouble and problems because of the sin and death problems. Daghan kayong mga tao ang nagproblema tungod sa sala. Until now, so many people, philosophy and scholar members here, they want to solve the problem of their sins and deaths. Karong mga panahon na katong mga maalamon kayo mga tao ganahan sila nga sulbaron ang problema sa kamatayon. But no one is solving that problem of sin and death. Apan wala kayo nakasulbad sa problema sa sala o sa kamatayon. That's why Almighty God sent His brothers and Jesus Christ into the world to help all of us resolve the problem of sin and death. Mao nang ipadala sa atong buhi nga Dios ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan aron sa pagsulbad aning problema sa sala o sa kamatayon. Jesus showed the mercy and the power forgiveness of the sinner and all peoples. Ihatag gayud ni Ginoong Jesucristo ang kaluoy ug ang gahom diri kanato sa pagpasaylo sa atong mga sala. Jesus showed the example of the resurrection, that the body will rise again from the dead. Si Jesus gayud iya gyud ipakita ang pagkabanhaw sa sala ug sa kamatayon. That's why we must learn about Jesus Christ, fix our mind, hearts, eyes on Jesus Christ. Mao nang karon kinahanglan gid natong mahibaluan ug makatunan unsaon nato pagtutok ang atong mga mata diha ni Jesus. So meet Jesus Christ who forgive the sinners who killed him on the cross. Karon atong ibalagon si Jesus nga nagpasaylo sa mga makasasala nga naglansang kaniya didto sa cross. Bible says in Luke chapter 23 verses 33 to 34. Diri sa Lucas 23:33 hangtod 34. When they came to the place called the schools of day, Sa pag-abot nila sa dapit nga ginaglag ang kaladera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo, ug usa diha sa iyang mata. Unya miingon si Jesus ang mga, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. O gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. People crucified Jesus Christ on the cross, and then criminal left side, right side, the other criminal crucified on that day. Atong panahon na gilansang kayod sa mga tao si Ginoong Jesucristo uban ang duha ka kriminal sa iyang tuo ug sa iyang wala. And the people mock and joy after they crucified Jesus Christ. Ang paghuman nila ginansang si Ginoong Jesucristo dito sa cross, ilagay kining gibiay-biay o ikatawan. At the moment Jesus on the cross prayed to God Almighty, Father, forgive all of them who crucified me, for they do
not know what they are doing. Sa atong taknaa sa paglansang ni Ginoong Kristo dito sa cross, nisugid kayod siya nga amahan. Pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Nowadays around the world, there's most of the people what they do not know what they are doing. Karong mga panahona, kadalasan sa mga tao wala gid sila kabalo kung unsa ilang gipangbuhat. Even though they are doing very long mistakes, but they cannot understanding very well what they are doing. Bisan sila nagbuhat og mga sala, aning kalibutan pero wala gid sila makasabot nga nagbuhat din sila og mga sayo. Because there is no foundation of the Holy Spirit and the Word of God in their brain and hearts. Kay wala gayud ang pagpundasyon sa balang espiritu o ang pulong sa Dios sa ilang mga kasing-kasing. The foundation of the truth will teach us what is good, what is no good. Ang pundasyon gayud sa kamatuoran mo ay magtudlo kanato unsay sayo ug unsay dili. That's why we must study truth very well, very clearly, deeply. Muna kinahanglan kitang magtuon sa kamatuoran pag-ayo gayon. If we look at Jesus Christ, our hearts will be filled with the peace and joy, with the grace of the Holy Spirit, healing, blessing, and the hope of the eternal heaven. Kung maglantaw lamang kita ni Jesus, ug atong itutok ang atong mga mata diha kaniya, ang atong kasing-kasing mapuno sa kalinaw o kalipay, uban ang grasya sa balang espiritu, kaayuhan, panalangin o paglaom sa gingharian sa langit. Jesus said to the people, John chapter 14:27. Si Jesus mingon gyud sa katawhan diri sa Juan 14:27. Peace I leave unto you, my peace I give you. I do not give it to you as the world gives. Ang kalinaw ibigin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan ihatag ko kaninyo. Ayaw ka mong kabalaka o ayaw kahadlok. Why do we need to fix our eyes and mind on Jesus Christ? Nganong kinahanglan man natong itutok ang atong mga mata o ang atong mga hunahuna diha ni Jesus. Because what Jesus gave us there is a different test. Kaya ang unsay ikahatag ni Ginoong Kristo dili kanato lahi gayon. Jesus want to give us His peaceful to all our lives. Si Ginoong Kristo ganan niya ihatag ang kalinaw sa atong kinabuhi. And then we can follow the attitude of Jesus Christ very well. O kita makasunod gayud sa kinaiya ni Jesus pagayo. For this one, we must orient our whole attitude, our thinking and mind. Para niini kinahanglan gid nato ang usbon ang atong mga kinaiya ug ang atong mga binuhatan. Jesus teaching us very strictly, if we have a long mind, long habit, you must take away all this one from your heart. Si Jesus nagtudlo gayud sa klaro nga kung kita aduna tay mga sayop nga mga batasan or mga kinaiya kinahanglan gid nato kining putlon o usbon. And then we can remain in Jesus Christ through His Word and Holy Spirit. O pinaagi ni ana makapabilin kita diha ni Jesus pinaagi sa iya pulong. And then you will become a blessing. O kita mamahimo kayong panalangin. Bible promises John chapter 15 verse 7. Si Ginoong Kristo ni saad diri sa Juan 15:7. If you Kung magpabilin ka mo I kanato, always kung ang akong remain. mga pulong magpabilin ka Yes, ninyo, whatever kung magangayo you ka want. mo bisan unsa o madawat ninyo kini. Amen. The word of Jesus Christ remain in us by faith. Ang pulong ni Ginoong Kristo nagaingon nga magpabilin diri kanato pinaagi sa pagtuo. And then the word of God is working very powerfully when we have a trouble and suffering and the problems and the sickness and weaknesses. Ug ang pulong sa Dios maglihok gyud diri kanato sa kusganan gyud kaayo kung kita aduna tay mga balatian or bisan unsa nga mga sakit. So we must believe and trust in the word of Jesus Christ. Mao na kinahanglan natong tuuhan og sa
pulong ni Ginoong And Jesucristo. then you can rejoice in your lifetimes. O kita mahimo kayong malipayon sa tibok natong kinabuhi. And the Bible says the truth will set you free. Ang Biblia nagaingon nga ang kamatuoran maghatag kanimo kagawasan. John chapter 8 verse 32 says, Ani sa Juan 8:32. then you will know the truth, and the truth will set you free. Mahibalo ka mo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Jesus himself said this, I am the way and the truth and the life. Si Jesus mismo niingon nga siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay So katapusan. Jesus Christ is the truth. Si Jesus gayud ang kamatuoran. Jesus Christ is the eternal life. Si Jesus gayud ang walay katapusang kinabuhi. Jesus Christ is the true God and the King of Kings, Lord of Lords. Si Jesus gayud ang matuod nga Dios, ang Dios sa tanang Dios ug ang hari sa tanang hari. That's why we must fix our eyes on Jesus Christ. Mao nang kinahanglan nato itutok ang atong mga mata diha ni Jesus. And then your mind, heart will be peaceful with the Jesus Christ. Ug ang atong mga kasing-kasing ug hunahuna makabaton gayud og kalinaw diha ni Jesus. Apostle Paul mentioned Colossians chapter 5 verse 1. Niingon si Apostoles Pablo diri sa Galacia 5:1. It is for freedom that Christ Ihatag has na set kita us kagawasan ni free. Kristo. Therefore, Usa pabilin kamo and kagawas do mo not let payon yourself kamo be maulikon burdened ang again usa. by the yoke of slavery. Amen. Amen. Do not have a burdensome in your lives. Ayaw pagbaton og kabug-at sa imong kinabuhi. Because Jesus Christ took our burdensome and all kind of transgression and sins and then crucified with his bodies. Kay si Ginoong Jesucristo iya na gyud gikuha ang tanang kabug-at ug tanang kakapoy sa atong kinabuhi ug iyang gilansang dito sa cross. That's why we have been set free by the grace of the Lord Jesus Christ. Mao nang kita nahimo ng gawas nun pinaagi lang sa grasya sa atong buhi nga Dios. This is the truth, and then you will know the truth, you will be set free. Mao kini ang kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kanato og kagawasan. If we look at the Jesus Christ, we'll have a hopeful and positive dreams. Kung maglanda o magtutok lamang kita diha ni Jesus, makabaton kita og malaumon o positibo nga panan-awon. So if we fix our eyes and ears on the world, our dreams will turn into the fear and dread, and we'll have pessimistic self-images. Kung atong itutok ang atong mga mata o dalunggan sa kalibutan, ang atong mga damgo o panan-awon mamahimong kahadlok o kalisang, o makabaton kita grabe nga pagka-negatibo nga hulagway sa atong kaugalingon. Bible says Job chapter 3, 25 to 26. Diri sa Job kapitulo 3 bersikulo 25 hangtod 26. What I feared has come upon me. What I dread Kita has mo kayo ang tanan na akong I have no gikahalukan. peace. Wala ako'y kalinaw o pahulay. O wala'y katapusan ang akong pag-antos. Turmoils. Why Prophet Job think and compare likewise? Ngano si Propeta Job nagsugid man sa mga pulong kasama ni ini. Because he was lost everything, his possession and his whole child lives. Kay na wala kayo diha kaniya ang iyang mga anak na mamatay o ang iyang mga kabtangan gikuha kayo diha kaniya. He wanted to die, but he could not die. Ganahan siya mamatay apan dili siya mamatay. That time Job was very discouraged and no hope. Atong mga panahon si Job siya gayud nakabaton o kagul-anan o wala na gid siya paglaom. So we must look at the cross of Jesus Christ when we have trouble and suffering problems like Job's. Mao nang kinahanglan natong itutok ug mulantaw kita sa cross kung kita adunay mga
children, they are very big trouble and discourages. Kung ang mga tao mamatyan sila mga bana, mga asawa, ang ilang mga sa pamilya, sila gayud makabaton og lisod kaayo nga sitwasyon. Who can dissolve their trouble and the problems at the moment? Kinsa may makasulbad sa ilang mga problema anang taknaan. Your friend and the classmate and some neighbor cannot depress your trouble and problems. Ang atong mga higala, ang atong mga suod nga mga higala dili gayud makahimo paghupay sa atong mga gipambati. There is only one, Jesus Christ, can dissolve your problems and trouble and sufferings. At una lang kami usa ka tawo kini si Ginoong Kristo nga mo'y makawala sa atong mga gipambati. That's why we must look at the Jesus Christ, looking for the Jesus Christ, fixing our mind, heart on Jesus Christ, all the matters. Mao nang kinahanglan natong itutok ang atong mga mata una-una iya Hesus sa tanan gyud nga mga butang. Because we do not know what happened to us tomorrow. Tungod kay wala gid kita masayod kung unsay mahitabo nato ugma. Many people die suddenly without reasons. Daghan kayon sa mga tawo ang mamatay sa pakalit nga wala kay rason. Only Almighty God can control and knows what our life is. Ang Ginoo lamang gyud ang nakabalo ug ang nakakontrol sa atong mga kinabuhi. That's why we must ask and trust and fix our mind on Jesus Christ. Mao nang kinahanglan gid natong itutok ang atong mga mata o kasing-kasing ug una-una diha ni Ginoong Kristo. And then He will give you peaceful and hopeful. Og siya maghatag kanimo kalinaw o paglaom. The moment we realize the truth of the cross, it will bring the truth, hope, and positive dream for the future. Sa dihang makaanggo na kita sa kamatuoran sa cross, magdala kini og tinuod nga paglaom ug positibo nga mga panan-awon para sa umalabot. Many people have no future in their lives. Daghan gid sa mga tawo ang walay paglaom o kaugmaon sa ilang mga kinabuhi. Because they don't have a foundation of the faith into the Bible. Kay wala gid sila pundasyon sa pagtuo pinaagi sa Biblia. So that's why most of the people living under the control of the evil spirits. Mao nang kadaghanan sa mga tawo na kinabuhi gayud sila subay sa pagdumala sa daotang espiritu. That's why Bible tells us Colossians chapter 2, 13 to 15. Mao na ang Biblia nagaingon diri sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 13 hangtod sa 15. When you are dead, Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, of your tungod kay praise, dili man kamo God kaamod gave you a usa wala life may that sakop is sa to balaod. forgive Apan all karon us gibanaw all kamo our sa Dios sins. uban kang Having Kristo. canceled the Ipasayo na charge kita sa of Dios sa our tanan legal, ng mga sala. Gipapas niya ang talantang which mga is utang to do labi ang against mga us kasabutan and bahin ni ini condemned o us. iwagtang He niya has ang tanang taken it pinaagi away, sa paglansang nailing iniin it Diyos to sa the cross. cross. O pinaagi sa iyang kamatayan sa cross, gibuntog ni Kristo Then ang having mga this espiritualong power, pangulo o power and pamagitan. authority, Ipasudlayan he niya made kato sa the tanan ang place iyang of them, kapangyarihan. triumphing over them by the cross. Amen. Hallelujah. This is the very important, powerful message all our Christian lives. Kini siya usagad ka importante o ang gamhanan kaayo nga mensahe sa atong kinabuhi. Jesus Christ made us alive through His death on the cross. Si Jesus iya nang gihatag ang kinabuhi pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Jesus Christ canceled our transgression and sins through His death on the cross. Ibabas na gayud sa Ginoong sa Kristo ang atong mga sala pinaagi sa iyang pagkamatay dito sa cross. But most of the people, they don't have a knowledge of God about these words. Apan sa mga tao karon wala gid sila kahibalo sa Ginoo mahitungod niini. That's why we must study Bible. Why Jesus came to the world and crucified Himself on the cross. Mao nang kinahanglan natong masabtan
understand this scripture's meaning, we can follow Jesus Christ very well to preaching the gospel, deliver the good news to other peoples. Kung kita makasabot ani nga mga mensahe, makasunod kita pag-ayon ni Jesus sa pag-ebanghelyo sa mga tao. So most of the people around the world, they are living under the darkness. There's no light. Kadalasan sa mga tao ng kalibutan na nagkinabuhi gayud sa kanit-ngit o wala sila'y kahayag o kinabuhi. That's why they have a trouble in their lives. Maunang aduna sila'y mga kalisdanan sa ilang mga kinabuhi. So when we look to Jesus Christ, we develop a positive self-images. Kung maglantaw o magtutok lamang kita dihan Jesus, makabaton kita o positibong mahulagway sa kaugalingon. So we have an image of God every peoples. Aduna kita'y hulagway o imahe sa Dios tanang tao. But most of the people, they don't know, they don't have knowledge about that they have an image of God. Apan kadalasan sa mga tao wala gid sila makabalo nga aduna day sila imahe sa Dios. The Bible means in Genesis chapter 1, God made realize with his own images. Ang Ginoo gayud ni sulti dito sa Genesis kapitulo 1 nga kita iyang gihimo sama sa iyang imahe o Greet each other. You have an image of God. You have an image of God. You looks like a very good. Kita sama nga maayo gid kaayo. Amen. God do not look at our appearance outside. Ang Ginoo dili gid maglantaw sa atong mga pisikal nga. God would check our insides. Ang Ginoo ganahan gid mo susi sa atong mga sulod-sulod nga hulagway. Make your inside very purified every moment. Kinahanglan gid natong hinluan ang atong mga sulod-sulod. That's why we need Jesus Christ. Mao nang kinahanglan gid nato si Ginoong Hesus. Bible says 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Ikaduhang Korinto 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation Kay has bisan come, kinsa new has nahimo sa come, the Kristo, new bago na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Amen. If anyone is in Christ is important. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, ang pagkahiusa ni Kristo importante gayud kaayo. How can we be in Christ Jesus? Ang saan ba nato pagkahiusa diha ni Ginoong Jesucristo? This is the very important secret of God. Mao kini ang pinaka-importante nga sekreto sa Dios. Invite and welcome Jesus Christ into life day and night with the confess in your houses. Kinahanglan natong dapiton si Ginoong Jesucristo sa atong mga kinabuhi adlaw o gabi pinaagi sa pagsugi. Oh, I want to visit your house individually. Sama si Pastor ganan siya mo bisita sa inyong mga baletag sa tagsa. But you did not invite me. Apan wala na to siya gidapit. That's why I could not visit your houses. Mao nang dili siya kahimo pagbisita, pagsusi sa atong mga balay. Inviting is very important. Importante gid kaayo ang pagdapit. Oh, people invite very enjoying when they celebration birthday party and some fiesta. They want to invite people and friends and neighbors. Sama ni ana nga kung aduna gyud mga pista, mga birthday, ganahan gid sila manginbitar sa mga tawo. They enjoying and eating and drinking very well. Maglipay-lipay gid sila sa pag-inom o sa pagkaon. But when you invite the church leader, pastor, and messenger, they will give you blessing messages. Apan kung atong dapiton o imbitaron ang mga pangulo sa simbahan, sila gid maghatag kanimo og panalangin. They will make your house and your situation, your business prosperous and successful messages. Ila gayong himuon ang inyong mga balay o ang inyong mga business nga
nga mahimong magmalambuon. So, invite Jesus Christ into your life. Muna kinahanglan natong dapiton o imbitaron si Jesus sa atong kinabuhi. He will give you new messages. Habagan kaniyang bag-o nga mensahe. So, if you believe Jesus Christ alive, you can invite with your faces. Busa kung nituo ba ka nga si Jesus buhi gayon, makahimo ka pag-imbitar kaniya diya sa iyong kinabuhi. If we have a face alive, you can invite Jesus Christ every morning, every evening to your life. Kung ikaw gayon aduna gayon pagtuo sa imong kawalingon, ikaw gayon makahimo pag-imbitar ni Ginoong Jesucristo adlaw o gabi. And then you can confess your life by Philippians chapter 4 verse 13. O ikaw makasugid gayon sa maniini diri sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 13. I can do all these through Him who gives me strength. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa kamong kagihatan kanako ni Kristo. That's why we must know who will give us the strength and power, authority, and all kind of positives. Mao nang kinahanglan natong mahibaloan og kinsa may makahatag nato sa tanang gahom sa tanang mga otoridad. Only Jesus Christ can provide strength and wisdom and power, authority, everything, and then you can do all things. Si Jesus lamang gayud ang makahatag kanatong kusog sa tanang mga butang o mamahimo kita. This is the truth message. Mao gini ang kamatuoran nga mensahe. Number 3, when we look to Jesus Christ, we are provided with reliable love. Kung magtan-aw o magtutok kita diha ni Jesus lamang, gisapkapan na kita o gihatagan na kita sa kasaligan nga bato. Bible says everything in the world, money, stature, fame, power, pleasure, everything in the midst that appear for a moment and disappears. Niingon diri sa Biblia nga ang tanang butang sa kalibutan, kwarta, kabanto, estado, gahom o kalipay, ang tanang butang sama sa gabon nga makita sa makadiyon unya mahanaw. Everything is shocking, constantly changing and unreliable. Ang tanang butang gayud aning kalibutanan dili lig-on, kanunay nga nag-usab-usab o dili masaligan. Bible says James chapter 4 verse 14. Ang Biblia nagaingon sa Santiago kapitulo 4:14. Santiago 4:14. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are distant and appears for a little while and then perished. So according to the Bible, what is the most important matters in our Christian lives? Sumala sa Biblia, usalan may pinaka-importante nga butang sa atong Kristohanon nga kinabuhi. God's love and Jesus' love are endless, eternal, unshakable, and permanent. Ang gugma sa Ginoo ni Ginoong Hesukristo walay katapusan, dili matarong o permanente. That's why we have a song, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Mao nang adunang kitay alawiton nga si Jesus mao gihapon kagahapon karon sa umalabon. Through Holy Bible, we must confirm Hebrew chapter 13 verse 8. Pinaagi sa Biblia kinahanglan natong mahibaluan diri sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Si Jesus kayo maura sa kaniadto karon ug sa umalabon. Amen. When we trust and rely on Jesus' love, we will not be disappointed. Kung mosalig kita sa gugma ni Jesus, dili kita madismaya. Hebrew chapter 12 verse 2. Diri sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 2. Fix our eyes on Itutok ta ang Jesus, atong mga mata pioneer ang and Jesus nga way perfecter of gisandigan peace. sa atong
pagtuo o pinhimpit niini. Wala siya magsibustisan at siya pag-anto sa cross. Wala niya iksabayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross tungkol sa kalipay na madawat niya. Amen. That's why we need to fix our eyes and mind, thoughts on Jesus Christ. Mao nang kinahanglan gid nato itutok ang atong mga mata, ang atong mga lahuna ni Jesus. And then you will be surely blessing and prosperous, successful in your life. O sigurado gyud nga ikaw mapanalinginan o magmalambuon sa imong kinabuhi. You can go to the school for learning the worldly knowledges. Sama ni ana kita makaadto sa eskwelahan aron pagkat-on sa mga kalibutan nga kaalam. We can get some things through the worldly knowledges. Makakuha tag mga butang or bisan unsa pinaagi sa kalibutan nga kaalam. We can get the more highly knowledge of God through Holy Bibles. Apan makakuha gid kita mas taas nga kaalam pinaagi sa Ginoo o sa Biblia. That's why we must fix our eyes on Jesus Christ. Mao nang kinahanglan natong itutok ang atong mga mata diha ni Ginoong Jesus. So I'll explain about how to we fix our eyes on Jesus Christ. Karon atong mahibaluan kung saan man nato pagtutok ang atong mga mata diha ni Ginoong Kristo. All Genesis to Revelation Bible, the Word of God is the message of Jesus Christ. Gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag tanan gayud pulong sa Ginoo. The face of Jesus Christ in the Bibles. Mao kini ang nawong ni Ginoong Kristo ang Biblia. You can see Jesus Christ very clearly. Makahimo kita pagkakita ni Ginoong Kristo sa klaro gayud kaayo. When you do not see Jesus Christ when you reading Bible, you must repent and refreshing your heart and then open your spiritual eyes. Kung dili nato makita ang hulagway ni Ginoong Kristo sa pagbasa nato Biblia, kinahanglan kitang maghinulsol sa atong mga sala. When you open the spiritual eyes, you can see Jesus Christ very clearly in the Bibles. Kung atong abrihan ang atong mga espirituhanong mga mata, makakita kita sa klaro gayud ni Ginoong Kristo diri sa Biblia. Hallelujah. God called us because He loved us. Ang Ginoo gayud iya kang gitawag tungod kay iya kitang gihigugma. Bible says, Ephesians chapter 1, 4 to 6. Diri sa Efeso kapitulo 1, 4 hangtod sa 6. For He chose us in Him before the creation of the world. Sa wala pa buhata ang kalibutan, Let us, gipili kita sa Dios in diha His Kristo society at love, palihog kitang balaan He ug wala destined sala us sa to iyang have tungod sa sonship daan through ang gitapos Jesus sa Dios Christ in the nga wilderness. hinuon kita iyang mga anak pinaagi kami sa Kristo mao kini ang iyang kagustuhan. Amen. Before the creation of the world, Almighty God called you and I. Sa wala pa gayud buhata ang kalibutan gitawag na kita sa atong buhi nga Dios. Predestined you. You are mine. Ni-promise gitakda na gayud nga kita iya gayud sa Ginoo. Amen. We are not ours. Dili kita iya sa atong kaugalingon. If we understand the Bible, we belong to God Almighty and Jesus Christ. Kung makasabot kita sa Biblia, kita iya gayud sa Ginoo ug Ginoong sa Kristo. Because the Bible says God selected you and I before the creation of the world. Ang Biblia nag-ingon nga ikaw o ako gipili na gayud sa Ginoo sa wala pa buhata ang kalibutan. Through Bible, we can understand and through hear the message, we can understand it very clearly. Pinaagi lamang gayud sa Biblia o pinaagi lamang gayud sa mensahe, makasabot kita niini. Number 4, usual language that is transformed by the grace of redemption. Sa ikaapat, kinahanglan kitang maggamit sa lingwahe o pinulungan na nausab pinaagi sa grasya sa katusanan. There is power of our languages. Ato na gayud gahom sa atong mga pinulungan. Bible explain about this one, James chapter 3, 3 to 6. Ang Biblia nagaingon diri sa Santiago kapitulo 3, 3
3 hangtod 6. Santiago 3, 3 hangtod 6. When we put meat into the mouth of the horse to make them Atong obey buhat-buhon ang us, baba sa kabayo ang musunod we ini can bisan turn pa the sa whole natong animals, o whatever natawa usab ang mga as barko an bisan example pa sa of pagkakto the niini o giyog sa kasagkahangin dilihan lamang kini sa gamay timog o adto bisan asa padua sa kapitan. Ingon sa niini ang dila bisan sa kagamay ni kini makapanganta kini sa dakong mga bula. Una-una ang usa ka dako ang lasang ang masulong sa gamay kadayo. Ang dila sama sa kadayo kini mao'y usa ka mangilan nga kalibutan nga bahin sa atong lawas o nagbulig sa tibuok lawas o nagkasilaok sa ibok nato kinabuhi sa kadayo magikan kayon sa among the ibok. parts of the body, it corrupted the whole body, set the whole course of the one's life on fire, and it itself was set on fire by hell. People want to go to the kingdom of heavens, Ang tanang tao gayud ganahan gayud moadto sa gingharian sa langit. but many people cannot go to the kingdom of heavens. Apan daghan gayud sa mga tao ang dili makasulod sa gingharian sa langit. Because they do not available their tongues speaking for the glory of God. Kay wala nila gigamit ang ilang mga dila o ang ilang mga ang mga pinulungan para sa kahimayaan sa Ginoo. No speaking, no talking about this worldly pattern follow many people. That's why they have no mind of Jesus Christ. Daghan gayud sa mga tao ang sayop o mga sinultihan o mga pinulungan mao wala sila makaila kang Kristo. Our language speaking is important. Ang atong mga lingwahe o ang atong mga pinulungan importante gid kayo. Language is a yoke that governs the whole body. Ang pinulungan gayud ang yugo nga nagdumala sa atong tibuok kaluwasan. The President Marcos proclaimed the message something and then it will be done. Sama ni ana akong si Presidente Marcos musugid gayud mo sulti o usa ka butang kana gayud dapat matuman. Because of the President of Philippines, Marcos had the authority power ladies. Kaya ang presidente sa Pilipinas kasi Presidente Marcos aduna gyud siya otoridad o gahom. What our speaking and the language is how much powerful. Ang atong mga pinulungan gayud gamhanan gid kaayo. Our language and speaking come from the Lord, and twice our speaking and language has a very powerful. Kung ang atong mga pinulungan nagikan gayud sa Ginoo kini nagay gahom. Because the Almighty God and Jesus Christ given us the all power and authority to the all His children. Kay si Ginoong Jesucristo gayud naghatag gayud sa tanang otoridad o gahom sa iyang mga anak. So, as the children of God, Christians, we must available this authority power through speaking language. Mo nang isip mga anak ni Ginoong Jesucristo kinahanglan natong gamiton kini pinaagi lamang sa pagsulti. That's why we must learn how to speaking very well. Mo nang kinahanglan natong mahibaluan unsa ang pagsulti, unsa ang pagsulti. We'll go back to the Bible. 1 Peter chapter 4 verse 11. Diri sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 11. 1 Peter chapter 4 11. Unang Pedro 4:11. If men speak, they should do so, and one who speak the very word of God. If men serve, they should do so with the strength God provided, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. Amen. We must speak with the very word of God, and it will be very powerful. Kinahanglan kitang magsulti sa pulong sa Dios o kini gamhanan gid kaayo. Amen. Bible says the language is the tool that
direct the direction of our lives. Ang Biblia nagaingon nga ang pinulungan gid nato mao ang gamit nga nagdumala sa atong tibuok kinabuhi. I want to follow the way of Jesus Christ in my life. Si Pastor ganan gyud siyang mosunod sa dalan o sa pamaagi ni Ginoong Kristo sa iyang kinabuhi. Because Jesus Christ lives in me and He will control my life. Kay si Ginoong Kristo na kinabuhi o nagpuyo gid diri kanato ganahan siya nga makontrola sa atong mga kinabuhi. That's why I don't want to go what I want. Mao nang dili gid ganahan si Pastor mubuhat sa iyang kabalingong kabubuton. That's why I want to go what Jesus wants, where Jesus wants. Mao nang ganahan si Pastor mosunod kung asa ang ganahan ni Ginoong Kristo. There's something narrow gate, difficult road. Aduna gay usa ka sigpit nga dalan usa ka lisod gid kay nga dalan. But don't worry about anything else. Apan dili kita mabalaka sa mga butang. Because Jesus Christ accompany with us and help and support all our needs. Kay si Ginoong Kristo nag-uban gid diri kanato ug nagsuporta sa tanan natong mga gikinahanglan. That's why we must confess every moment as a Christians more positively negative. Mao nang kinahanglan kang musugid ug musulti isip mga Kristohanan sa positibo nga mga butang. And then your language will make a new way for your life. O ang imong mga pinulungan maghatag kanimo bag-ong dalan sa imong kinabuhi. Language is a small fire that burns the entire forest. Ang pinulungan mao gyud ang gamay nga kalayo nga makasunog sa tibuok kalasangan. Long time ago, Hitler proclaimed a message, killed all Jews, Christians. Atong mga sa unang panahon si Hitler siya gayud ang nagsugid nga kinahanglan patyon ang tanang mga Kristohanon. Hitler was at that time very powerful man. He was to conquer all around the world. Atong panahon na si Hitler usa ni siya ka gamhanan gid kay nga tawo ug ganahan siya nga iyang sakupon ang tanang mga ang tibuok kalibutan. He was proclaimed the message for the soldiers. You must kill the all Christian Jewish peoples. Isugo gyud niya ang iyang mga kasundaluhan nga kinahanglan patyon ang mga Kristohanon ug ang mga tanang mga Hudyo. At that moment, 6 billion people would be dies. Atong panahon na unong 6 million ka mga tao ang namamatay. They will put all Christians in the very big room and they spreading the poison gas and all people would be dies. Ilang ipangbutang ang tanang Kristohanon sa usa ka room or sa usa ka kwarto ug ilang gid kini paasuhan og hilo ang mga mamatay gid ang mga Kristohanon. One person long language, long speaking, 6 million people would be dies. Pinaagi lamang sa usa ka tawo nga sayop og sinultihan or pinulungan daghan gid kay mga tawo 6 million ang namatay. Our language and speaking is the most important. Ang atong mga sinultihan o pinulungan importante gid kaayo. When someone use language incorrectly, many people suffer and fall into computers. Kung may mga tawo nga mosulti og sayop nga pinulungan, daghan gyud ang mag-antos o maglibo. So when we use the changing language, that is the language of the absolute formation, miraculous occurs. Mao na kung atong mga pinulungan mausab nga mao ang pinulungan sa higpit nga pagpamatuod adunay milagro nga mahitabo. Bible says about forgiveness, Matthew chapter 18:35. Ang Biblia nga ingon tungod sa pagpasaylo diri sa Mateo kapitulo 18:35. Jesus teaching the Bible, this is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Tapos ni Jesus ang sablingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton ko sa
gyud magpasaylo usab sa atong mga sala. About the being born again, Jesus teaching John chapter 3, 3 to 5. Si Jesus nagtudlo gayud mahitungod sa pagkatao pag-usab diri sa Juan kapitulo 3, 3 hangtod sa 5. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the Si kingdom Jesus of God nagbaw, sabihan ko unless he ikaw, are born wala again. makita sa giharian sa Dios, gawas kung siya matao pag-usab. Unsa ang mga pagkatao pag-usab sa usa ka tawo katigulangan, makasulod siya pag-diri siya sa tiyan sa iyang ganahan aron niyang pagkatao pag-usab. Nakulanan sa giharian. Si Jesus bituban, sabihan ko ikaw, wala makasulod sa giharian sa Dios, gawas kung matao siya pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Amen. We can see the kingdom of heaven very clearly when we are born again. Makita gid nato pag-ayo ang gingharian sa langit kung kita matawo pag-usab. So we must be born again with the very word of God and the Holy Spirit. Mao nang kinahanglan natong matawo pag-usab pinaagi sa pulong ug sa Banal Espiritu. The Bible says, word of the healing, Malachi chapter 4, verse 2. Ang Biblia nagaingon sa pulong sa kaayuhan diri sa Malakias kapitulo 4 bersikulo 2. Malakias 4:2. But you who live under my name, the Son of Righteousness will lie with healing in its lace, Apan and anak you will kaninyo go nga out there nagsulod and kanako, akong pagkamatawag usupang sama sa adlaw o pag-ayo sa mga balatian sama sa bisnisyo sa adlaw. We must meditate the confess like this message continues. Kinahanglan nato kining pamalandungan o isugid kini nga mensahe. When you memorize this verse, you can confess anytime when you're working and when you go to the school and jockey anywhere, you can confess with your mouth. Kung mamemorya nato kini nga bersikulo, masugid nato kini bisan kita maglakaw o sa bisan asa ta moadto kinahanglan nato kining isugid. Because our God is faithful. Kaya ang atong Dios matinumanan gid kaayo. We must understand how much God is faithful. Kinahanglan natong masabtan kung unsa ka matinud-anon ang atong Ginoo. Bible says in Numbers chapter 23 verse 19. Diri sa Números kapitulo 23 bersikulo 19. Números 23:19. Oh, God is not Ang a Dios ruler. dili tawo busa, That he dili should siya lie. una. Dili siya anak sa tawo busa, dili mausap ang siya una. Bisan kung sa iyang isaan, buhayin niya niya. Musulti siya o That he mahintong. promised and not fulfill. When God says it will be done. Kung ang Ginoo musulti gyud kini mahitabo kayo matuman. Because the message of God is the truth. Kaya ang mensahe sa Dios mao gyud ang kamatuoran. God performed the miraculous signs through His only Son, Jesus Christ on the cross, fulfilling His wills. Ang Dios nagbuhat gyud og milagro pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Jesus dito sa cross pagtuman sa iyang kabubuton. I have concluded message. If we fix our eyes on Jesus Christ and the cross of the Calvary, remember all His grace and live with a grateful heart, the peace and the joy, positive dreams and bright self-image, or rock solid faith and faith that we confess with our lips will come into our lives. Aduna kita'y panapos nga istorya kung atong itutok ang atong mga mata diha ni Jesucristo o sa cross sa Kalbaryo, hinumdumi ang iyang grasya o pagkinabuhi nga adunay mapasalamaton nga kasing-kasing, kalinaw o kalipay, positibo nga pananawon, mahayag nga hulagway sa kaugalingon, kaligon o pagtuo nga kung isugid nato kining tanan pinaagi sa atong ngabil, moabot gid kini sa atong kinabuhi. Amen. If you follow like this, your life will be filled with the brilliant light. Kung kita magsunod sama niini, ang atong kinabuhi mapuno sa masidlang nga kahayag. Jesus Christ is shining His light all the time. Si
Si Jesus iya rin gipadan-ag ang iyang kahayag sa tanang panahon. We must conversation with the Jesus Christ every moment. Kinahanglan natong makigstorya diale Ginoong Jesucristo sa tanang higayon. Our life will enjoy and happiness. Og diha-diha dayon ang atong kinabuhi makabaton tag kalipay. That's why Bible gives us the opportunity. Let us fix our eyes on Jesus Christ. Mo naghihatagan kita higayon sa atong Ginoong Dios nga kinahanglan tong itutok ang atong mga mata diha ni Jesus. Everybody say, follow me. I'll fix my eyes on Jesus Christ. Through reading Bible, studying Bible. Through memorizing Bible, I fix my eyes on Jesus Christ. Through obeying the word of God, I fix my eyes on Jesus Christ. Amen. Father God, thank you, Lord, giving us these messages. We want to keep and make miraculous signs every moment through Jesus Christ, who gives us the strength and power of Saint and Himself. In Jesus' name I pray. Say Amen. Praise the Lord. Stand up, please. For this one, we must receive the Holy Spirit and full of the Holy Spirit in our Christian lives. We'll sing. Tanan kaya tanan tambal.